ng administrasyon na i-impeach ang pangalawang presidente na si Sara Duterte. Ang daming Pilipinong naghihirap na hindi mabigyan ng solusyon ang kanilang problema. Ang daming pasyente ang naghihirap. Ang daming namamasada Pilipino ang naghihirap. Pero tignan nyo naman ang mga representative ng mga magnanakaw sa House of Representatives. Tignan nyo naman yung mga congressman na mga butreteng magnanakaw na mga putang ina. Mga walang kaluluwa itong mga congressman na ito. Itong mga politiko na ito, mga walang kaluluwa. Habang ang Pilipino nalulubog sa kahirapan, mas inaatupag pa rin nila ang impeachment, impeachment, impeachment. Magkano ba yung perang sinisingil nila kay VP Sara? 125 million. Magkano ba yung ninakaw ni Bongbong Marcos? Mali-maleta, trilyon-trilyon. Putang ina ng mga congressman at senator na mas inuunang i-impeach si Sara kaysa sa mali-maleta ninakaw ng mga putang ina ng congressman nito. Ipasupinan niyo ako, putang ina niyo, gago. Ipakulong niyo ako, putang ina niyo, gawin niyo. Mga gagong politiko, mga gagong congressman, yan sila Laya de Lima, mga magnanakaw yan. Sila Abante, mga magnanakaw yan. Sila Renico, magnanakaw yan. Si Martin Romualdez, magnanakaw lang. Iilan lang ang congressman na hindi magnanakaw sa House of Representatives. Karamihan sa congressman, magnanakaw. Putang inang presidente itong si Bongbong Marcos. Putang ina, sinong suporta ni Bongbong Marcos dito? Magalit kayo kung gusto nyo magalit. Basta putang ina ni Bongbong Marcos. At gago ang Pilipinong susuporta sa harap-harapang pambababoy, harap-harapang pagnanakaw ni Bongbong Marcos sa mamamayang Pilipino. Gago ang Pilipinong susuporta kay Marcos. Pulis naman o sundalo ka. Gago ka kung susuporta kay Bongbong Marcos. Alam mo harap-harapan ng pagnanakaw. Bakit mo sinusunod ang putang inang magnanakaw na yan? Tapos isisigaw ng kakamping, anti-Duterte ako kasi kurakot si Sara, sabi ng mga kakamping, fuck you. Anong ginawa ng presidente ninyo? Anong ginawa ni Leni Robredo? Nakipagkaibigan sa magnanakaw. Paano mo sasabihin na anti-corruption ka? Kung ang sinusuportahan mo, nakipagkaibigan kay Marcos, tapos isisigaw ng kakamping, anti-corruption? Ulul! Supreme Court, kataas-taas ang hukuman ng malungkot na Republika ng Pilipinas. Malungkot na Republika ng Pilipinas, hindi masaya ang Republika ng Pilipinas sapagkat ang namumuno sa atin ay adik at magnanakaw. Ramdam ng mamamayang Pilipino ang paghihirap. Supreme Court, sinabi na ng Supreme Court na unconstitutional yung ginagawa ng mga tarantadong congressman na pag-i-impeach kay Sara. Bakit ini-impeach pa rin si Sara? Samantala, yung pagtaas ng langis at bilihin patuloy na lumalaki. Patuloy na naghihirap ang mamamayang Pilipino. Ano ang ginawa ng congressman? Impeachment, medalang piatos ang mga tarantado. Lalo na yung bakla nandito ng bibig niya. Yung congressman na bakla na nandito ng bibig niya, nandito sa tenga. Putang ina, na-stroke ka na nga, buhok ka pa. Na-stroke ka na nga, bayot ka. May dala ka pang piatos. Ang sigaw ng taong bayan, impeach si Sara, fuck you. Ilan lang naman kayo nag-impeach kay Sara? Si Benny Abante, utak hipot, isang congressman na hindi binoto, nanalo. Bakit? Appointed son ng COMELEC na si George Garcia. Walang bumoto kay Abante. Siya pa yung nag-endorse ng impeachment laban kay BP. Si Laya de Lima, pag kumakanta, kulong na yan. Mga kurakot. Hindi niya sinabi yung kurakot. Bakit? Sa 18 Marines, naglabas sila ng affidavit yung mga pangalan kasama si Laya de Lima doon sa naghati-hati ng pera ng taong bayan.
Si Raul Manuel ng Kabataan Party List, ang kapal ng mukha ni Renico sabihin, ako ang representative ng Kabataan, fuck you Renico. Kasama si Raul Manuel sa nagnakaw ng pera ng taong bayan. Yung mga congressman na patuloy na gumagawa ng investigasyon na kasinungalingan, gumagawa, umiimbento ng mga ebidensyang walang katotohanan para mababagsak si Inday Sara, para ma-impeach si VP Sara. Yung mga binibintang nila, walang katotohanan. Bakit? Yung confidential funds na hinahanap ninyo, ano ang sinasabi ng COA? Nagamit sa tamang paraan. Bakit hinahanap ng mga congressman? Kaya nga tinawag na confidential eh. Tapos hahanapin mo, nag-congressman ka pa kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng confidential funds. Noong nakaraan, pumunta rin tayo dito para isumiti ang ating nakalap na signature para marinig natin kung ano ang tugon ng Supreme Court. Pero hanggang ngayon, Mr. Supreme Court, kataas-tahasang hukuman ng Pilipinas, wala pa rin naririnig ang taong bayan sa kanilang hinihingi na tumugon ang Supreme Court sa panawagan natin doon sa ating ibinigay na signature campaign. Wala pa rin hanggang ngayon. Sinabi ng Supreme Court, ang constitutional yung pag-impeach kay Sara. Ini-impeach pa rin ng House of Representatives. Atat na atat yung mga congressman na ma-impeach si Sara sa kabila ng hinaharap nating paghihirap dahil sa taas ng bilihin na hindi maresolba ng ating presidente. Simula nung naupo si Bongbong Marcos, walang batas na ipasa. Walang legasiya na nagawa si Bongbong Marcos kung hindi maglagay ng alambre sa kalsada. Yan yung legasiya ni Bongbong Marcos. Magnakaw ng pera, maging bangag, maglagay ng alambre sa kalsada. Diba? Tama ba ni? Saan si Marcos? Saan si Marcos? Saan si Marcos? Hindi natin nakikita si Bongbong Marcos ngayon. So, nakakapagtaka naman ang ating Pangulo ay puro AI ang pinapalabas nila. Isa pa yung mga media na fake news din. Alam na nga na wala si Bongbong Marcos eh. Sige pa rin kayo, relive. 10 taon nang nakakaraan na live, nilalive nyo ulit eh. Etong media, puro ng kapalpakan eh. Puro ng ka-fake newsan eh. Kayo na nga lang yung inaasahan ng Pilipino para mapanood ang nangyayari sa ating bansa. Sige pa rin kayo fake news ng mga media. Yan TV5, GMA, TV Patrol. Puro fake news yan. Kung ako sa inyo, mag-unfollow na ako dyan. Wala akong katiwa-tiwala sa mga media na yan. Ang dito mga vlogger, nagpapakalaganap ng katotohanan. Tapos pag sinabi ng Pilipino, may cancer si Marcos. Saan si DLG, Secretary John B. Crimulya, sampahan ng kaso yan. Tarantado. Nagtanong ka lang kung may sakit si Bongbong Marcos, so pinakaagad. Karapatan namin na malaman namin kung ano ang kalagayan ng presidente. Karapatan namin na malaman namin kung nasaan ang presidente. Kung ayaw nyo na malaman namin kung saan ang presidente at ano ang kalusugan niya, pag-resign niyo siya at ipalit si VP Sara dahil siya ang karapat-dapat na maupo, siya ang karapat-dapat na mamuno, matino, matapang, talino at tapang ang kailangan ng ating bansa. Hindi adik at bangag at lutang kagaya ng mga ibang politiko. Maraming salamat at magandang hapon.